Magandang hapon po sa bawat isa. Samahan niyo po ako muli sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa mga oras. Ang ating pong talata, kung saan dito natin nakanuin ang pagbubulay ay sa Genesis, ulitin ko po, Genesis 15, verse 15 to 26. Binasa ko na sa atin ang ating kapatid na si Martin po. At ito po ang mensahe sa passage na ito. Ang tao pong iniibig at pinalulog na ng Diyos ay natiling tapat at nakitiwala lang sa pangako ng Diyos. So the man of integrity and forgiveness remain faithful and trust in God. Now, meron po mga tao sa Biblia na ipinakita ang kanilang katapatan, ang kanilang paninindigan, their honesty, their consistency of character, and high morals. Tulad po ni Abraham, tulad ni Moses, ni Noah, ni Job, ni Solomon, ni Joshua, si David, at marami pang iba. Those are some of the men who walk with integrity in the Bible. Ngunit meron pong tatlong pangunahing lingkod ng Diyos sa kasaysayan ng Biblia, si Nehemiah, si Daniel, at si Joseph. Sila po ang tatlong Hudyo na pinakaunang sabihin natin public servant. Now, the most senior public servant post in a foreign country. Mga dayuhan sila sa ibang bansa na itinalaga ng Diyos. Sila po ang tatlo na nagpatutuo na pwede kang magtagumpay at na hindi mo po kinukompromeso o isnasaalang-alang ang pananampalataya at katapatan. Now, si Nehemiah po, siya po ay naglingkod kay Haring Artaxerxes ng Persia. At isa po sa kanyang nagawa ay ang muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. The restoration of the wall of Jerusalem. And he also instituted number of social reforms after the exile. Isa sa kanyang pinakamahalagang ginawa ay ang muling pagtatayo ng komunidad ng mga tao ng Diyos. Si David naman po ay naglingkod ng 10 taon sa tatlong mga hari and 3 kingdoms. Kay Nebuchadnezzar, kay Belshazzar, at kay Darius. Alam niyo po, ang bawat isa sa mga hari na ito ay kinilala siyang taong may kakaibang karunungan at katapatan. Ito po si Daniel. Ngunit kung meron pong isang tinaguriang perfect character or man of unique wisdom and integrity sa lumang tipan, ay walang iba po kundi si Joseph. At hindi po ito, sabihin natin coincidence lang, nagkataon lang. Sapagkat marami po sa mga scholar, sinasabing si Jose po is a type of Jesus, kaori ng Panginoon, na ibig kong sabihin, foreshadowing the perfection of our Lord Jesus Christ. Pagpapahiwatig po ng mga kaganapan ng Panginoong Jesucristo. And today's message provides a summary and reflection on the life of Joseph. So ang pagbubulayan po natin ngayon ay ang bukod at pagsasalarawan ng buhay ni Joseph. 4 things we can learn from the life of Joseph. 4 po na mahalagang bagay ang natututunan natin kaugnay po sa kanyang buhay at sa kanyang mga katangian. Si Jose po, Joseph is a man of integrity. Siya po ay matapat, matatag, buo ang kanyang kalooban, may paninindigan at responsable sa lahat ng kanyang ginagawa. Si Jose po ay mayroong mapagpatawad na kalooban, forgiving spirit. Thirdly, si Jose po ay buong nagtitiwala sa Diyos, total trust in God. And fourthly, Joseph is faithful to God's promise. Tapat siya sa pangako ng Diyos. So Joseph is a man of integrity. Alam niyo po, mahirap mapanatili sa tao ang personal na katapatan sa iba't ibang kultura na may iba't ibang pamamaraan. No? It is
difficult to maintain personal integrity and different culture with different value system. Totoo po yan. Ang ating mga misyonaryo, pag nakarating sila sa bansa, sa lugar na kanilang pinagmimisyonan, ay meron silang mararanasan nila ang kaibang kultura doon sa lugar na kanilang pinagmimisyonan. Merong adjustment sa kanilang sarili. Dahil hindi sila sanay sa kultura ng lugar na yon, maging ang mga value system, ay hindi sila sanay. So merong medyo mahirap ang adjustment. Sa halimbawa na lang po, ang ating kapatid, si Brother Matt, na parating na sa Huwebes. Ano? Siguro sa kanyang first month or even first year dito sa Pilipinas, ay nakaranas siya ng kahirapan sa kanyang pag-a-adjust sa sarili. Alam natin ang pagkain sa Pilipinas, kanin, isda, gulay. No? At ang ating panahon, ang ating weather ay mainit, sa kanila malamig. Ngunit sa katagalan po ay nakapag-adjust na rin sila. Alam niyo pang paborito ko ulam ni Matt, adobong manok. So mahirap po, di po ba? Now, isipin natin ang kalagayan ni Jose. Nakarating siya sa Ehipto dahil siya ibininta at binili bilang alipin ni Potiphar. So alam natin na ang bansang Ehipto ay isang maunlad na bansa. At dito po sa bansang ito, ang pamamaraan ng pamumuhay ay ayon sa kalakaran ng mundo. So, maaari po na ma-influensyahan si Jose at masira ang kanyang integridad. Ngunit alam niyo ba, siya po ay nanundigan. Naging matatag at naging tapat sa Panginoon. At dahil po sa kanyang katapatan, na po natin siya binili ni Potiphar, sa kanyang katapatan siya po ay pinagkatiwalaan sa mataas na posisyon ng sambahayan ni Potiphar. At isa pong maliwanag na halimbawa ng kakayahan ni Jose na mapanatili niya ang mataas na antas ng kanyang integridad nang siya po ay subuking tuksohin ng asawa ni Potiphar. Tinukso siya hindi lamang isang beses, hindi lamang dalawang beses, kundi paulit-ulit. Ngunit, tinanggihan niya ito. Iniwasan niya, hindi po siya nagpalay sa puso. Alam niyo po, mas pinili ni Jose na makulong kaysa ipahamak ang kanyang amo, maging ang kanyang integridad. Kaya dito po ang sagot ni Jose sa asawa ni Potiphar. Paano mang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Yan po ang sabi ni Jose. How can I do such wicked thing and sin against God? Dito po isinaalang-alang ni Jose ang kanyang sarili na kung nahulog siya sa tukso, hindi lang niya pinahamak ang kanyang amo, ang kanyang integridad, kundi maging ang Diyos. Pangalawang halimbawa po ng katapatan ni Jose. Sa loob ng bilangguan, sinabi ni Jose ang mabuti at masamang balita dito po sa dalawang nakasama niya sa utunan, sa mayordomo o yung butler o the chief cupbearer at saka sa baker, chief baker, panadero. Nakasama niya ito sa kulungan, nagkasala po ito sa parawan. So, dito po, sinabi ni Jose, ang mabuti at masamang balita sa dalawang ito. Ang mabuting balita na itong chief cupbearer ay makakabalik sa kanyang tungkulin. At ito naman pong chief baker ay ibibitin sa punong kahoy. So, kung ano ang tinanggap ni Jose na salita, na mensahe mula sa Diyos, ito po ang kanyang sinabi sa dalawa. Wala pong siyang dinagdag sa mensahe na binigay sa kanya ng Diyos at wala rin po siyang binawas. Makikita po natin ang katapatan ni Jose sa Diyos, sa salita ng Diyos. Now, ano po ang
kaugnayan sa atin, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya. Tayo po mga tao ng Diyos ay dapat na manatiling tapat sa lahat ng sitwasyon. Christian should walk with integrity. And the ultimate example of integrity is Jesus Christ. So pangalawang katangian ni Jose, siya po ay merong mapagpatawad na kalooban. Forgiving spirit. So ito po marahil ang pinaka-obvious na kabutihan pinakita ni Jose sa kanyang mga kapatid. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid kahit na hindi nila ito pinaniwalaan. At itong kanyang mga kapatid ay hindi humingi ng tawad kay Jose. Kaya po, nung humarap itong kanyang mga kapatid, hindi kilala nito si Jose. Kaya si Jose po ay nagpakilala sa kanila. Sinabi niya, ako si Jose na inyong ipinagbili upang dalhin sa iyo. Alam niyo po, sa mga pagkakataong yun, emotional si Jose. Nag-iisip siguro siya. Ano kaya ang gagawin mo sa mga kapatid mo? Nag-iisip si Jose. Ngunit alam niyo ba, binalikan ni Jose ang nakaraang pangyayari. At naunawaan niya na ang kasalanan ginawa ng kanyang mga kapatid nang siya ibinenta bilang alipin na ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang magligtas ng buhay. Upang sagipin ang sambahayang Israel sa panahon ng pagtutok. At naunawaan niya na pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang kawalan ng katarungan sa kanya nang siya po ay akusahan ng asawa ni Potiphar ng walang katotohanan. Nakulong po si Jose. Ang lahat po ng ito ay plano ng Diyos sa kanya. Plano ng Diyos upang makatagpo niya itong chief cupbearer, yung butler. Plano ng Diyos upang makatagpo niya ito sa bilangguan. At naunawaan niya kung bakit nakalimutan siya nito. Naiwan siya sa loob ng kulungan sa loob ng 2 taon. Kung bakit nakalimutan siya sapagkat may plano ang Diyos sa kanya ang maipakilala siya sa Panginoon. Alam niyo po, para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi rin sila naniniwala sa plano ng Diyos. Alam niyo, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, ngunit ito pong walang paniniwala, iisipin lang nila na ito ay isolated events. So, malayong mangyari. Ngunit alam niyo po, para kay Jose, ang lahat ng ito, ang lahat ng mga pangyayaring ito, ay ganap na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po ito incident lang, hindi po ito by chance, kundi ito po ay may kaugnayan sa lahat. They are all related and interconnected due to the perfect will of God. Naganap po ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. And more importantly, sa panahon po ng paghirap, dito po nagpatawad si Jose. Hinayaan niya na magpatawad sa panahon ng kahirapan. Sa kanya pong pagkabulong at pagiging alipin, hindi po siya nagtanim ng galit sa mga nagkasala sa kanya. Sapagkat alam po ni Jose na ang kawalan ng katarungan at kapahamakan ay nangyayari lamang ayon sa kalooban ng Diyos. So maaaring sa mga pagkakataon yun ay hindi naintindihan ni Jose ang ibig sabihin ng kapatawaran. Emotional siya. So kung paano nangyari ang pagpapatawad niya sa mga nagkasala sa kanya, ito po ay pagkilos at pamamaraan ng Diyos. Christians,
how do we demonstrate forgiveness? Paano tayo magpatawad sa nagkasala? Sapat na ba sabihin natin, kapatid, pinatatawad na kita? But deep inside, naandun pa rin, kinikimkim pa rin natin ang ating sama ng loob sa taong nagkasala sa atin. So, ibig bang sabihin, kapag nagpatawad tayo sa nagkasala sa atin, magtatanong na rin ba tayo ng kapatawaran sa ating sarili? Napakinggan po natin itong sinabi ni John Owen. Sabi ni John Owen, our forgiving of others will not prove your forgiveness for ourselves. But our not forgiving others proves that we ourselves are not forgiven. So, ano pong pinupoint out dito? Kung hindi tayo magpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawad. Alam niyo po, kung tutuusin, maaring gawin ni Jose ang magiganti laban sa kanyang mga kapatid. Maaring niya silang ipakulong sapagkat siya po ay may kapangyarihan na. Alam natin siya ay naging Prime Minister ng Egypt, no? May kapangyarihan na siya. Pangalawa siya sa Pharaoh. At inamin ng kanyang mga kapatid na sila'y nagkasala laban kay Jose. Alam niyo po, wala pong ginawang action si Jose. Joseph never take action against his brother. Dumating ang kanyang mga kapatid, ito ay lumuhod sa kanyang harapan. So nung lumuhod ito, naalala niya ang nakita niya sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya na itong ang sinasabi ng kanyang panaginip na ang kanyang sambahayan ay luluhod sa kanya. Ito po ay prophecy na sinasabi po doon sa Genesis chapter 37 verse 5 to 11. So but at this point, naniniwala si Jose na wala sa kanyang kamay ang kapasyahan kung ito po ay nasa kamay ng Diyos. Ang kapasyahan po ng lahat ng bagay ay wala sa kamay ng tao, kundi ito po ay nasa kamay ng Diyos. That kind of action against others does not belong in human hands. Naniniwala si Jose dito. Kaya ano ang kanyang pakaya? Ako ba ay nasa kalagayan ng Diyos? Am I in God's place? That kind of action against others does not belong in human hands. Yan po ang katotohanan. So si Jose po ay nagpakababa at hindi niya sinamantala ginamit ang kanyang kapangyarihan upang maghiganti. Pitawad mo siyang kanyang mga kapatid sapagkat naunawaan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Ang pagpapatawad po ni Jose ay hindi lamang sa loob ng kanyang pamilya, kundi extended po ito maging sa labas. Bakit? Hindi po natin narinig kay Jose na magsalita laban sa asawa ni Potiphar, maging kay Potiphar, na nagpakulong sa kanya, maging sa punong katiwala ng Saro, yung chief cupbearer, yung butler sa ibang salin. Kahit nakalimutan na siya nito sa loob ng bilangguan, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob. O hindi rin narinig kay Jose ang magsalita laban sa mga tao nito. Alam niyo po ang usapin ng pagiging tahimik ni Jose tungkol sa mga pangyayari sa kanyang buhay ay maaaring hindi ka panipaniwala. Subalit ito po ang kanyang katangiang taglay na hindi nagbabago, ang maging tapat sa Panginoon. Pangatlo pong katangian ni Jose, siya po ay buong
nagtitiwala sa Diyos. Total trust. Marami pong mga ups and downs si Jose. Maraming mga mabuti at masasamang nangyayari sa kanyang buhay. Unang halimbawa po, si Jose po ang paboritong anak ng kanyang amang si Jacob. Kaya siya po ay pinainggitan ng kanyang mga kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit siya ay ipinagbili bilang alipin. So doon po, binili siya ni Potiphar, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar, tinukso ng asawa ni Potiphar, na bilanggo siya. Sa loob ng bilangguan, ipanaliwanag niya ang katotohanan ng mensahe ng Diyos dito po sa chief cupbearer at sa chief baker. Alam niyo po, kung tayo po ay nakaranas ng kahirapan o ganito po mga pangyayari sa buhay, lumanas tayo, maaari po tayo manghina, mawala ang ating katatagan, magreklamo tayo sa sarili, at maaaring sumuko. Ngunit, si Jose po ay nanatiling matatag sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat siya po ay naniniwala sa pangako ng Diyos. May pangako po ang Diyos kay Jose at maging sa atin. So, pangako po ng Diyos ay hindi lamang kay Jose. Maging sa atin ngayon, may pangako ang Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos? Ito po ang pangako ng Diyos. Aklat po ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 2. Napakaganda po ng pangako dito ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanya. So ang layunin po ng Diyos para sa mga pinubos sa pamamagitan ni Jesus ay kabutihan. Kaya tayo po, mga mananampalataya ng Panginoon, kailangan po tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya upang ang kapangyarihan po ng Diyos ay manatiling ganap sa bawat detalye o bahagi ng ating. Pangalawa pong halimbawa, naging maunlad ng buhay ni Jose. Dahil kasama niya ang Panginoon. All through his years of being slave and prisoner, Joseph always looks for God. Joseph always looks for God. Nakadepende ang buhay ni Jose sa Diyos. Hindi niya po kailangan ibenta ang kanyang sarili at katangiang taglay sapagkat alam ng karamihan ang kanyang kagalingan. Maging si Potiphar, maging ang tagapangasiwa ng Saro, at maging ang Parao ay alam ang kakayanan at kagalingan ni Jose nang minsan nila ito mapagpusto. Sinasabi ko sa Biblia, si Jose po ay isang matipuno at makisig na lalaki. Handsome man. Subalit sa kabila po ng lahat ng ito, hindi niya kinasangkapan ang kanyang katangiang taglay sa kanyang tagumpay. Alam niyo po, kabaliktaran ito sa panahon natin ngayon. Ang tagumpay sa iba ay depende kung paano nila ibenta ang sarili. Nangyayari po ito. Siguro po napapakinggan natin sa radio, nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa television, sa social media, at nangyayari po ang bagay na ito. Kaya, hindi po ito nangyari sa buhay ko. Pangatlong halimbawa, sa mahabang panahong panunungkulan ni Jose bilang Prime Minister ng Egypt, pinanatili niya ang sarili na matatag at nanindigan sa pananampalataya. Dito po, pinatutuhanan niya sa kanyang pahayag. Doon po sa dalawang nakasama niya sa kulungan, sa chief cupbearer at sa chief baker.
Ipinahayag niya ang kahulugan ng panaginip ng dalawang ito, na sinabi niya na ang kahulugan ng kanilang panaginip ay galing sa Diyos. At mahigit na isang beses na sinabi niya sa harapan ng Parao na ang panaginip ng Parao ay mula sa Diyos. Alam niyo po, maging ang Parao ay kinilala ang pananampalataya ni Jose at naniwala ang Parao na ang Diyos ni Jose ang may kontrol. Pang-apat po ang panghuling katangian ni Jose. Si Jose po ay tapat sa pangako ng Diyos. Faithful to God's promise. Na kung iisipin natin, maaaring masilaw si Jose sa mga material na kayamanan at kaginhawaan ng Egypto. Subalit hindi po siya natukso sa mga bagay ng bagkus na natili po siyang tapat sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, maging sa unang pagsubok pa lang, nang tuksuhin siya ng asawa ni Potiphar, maaaring hindi niya na ito maniwasa kung wala sa kanya ang Panginoon. Naging gobernador siya ng Ehipto dahil sa kanyang katapatan sa pangako ng Diyos. Binigyan siya ng Parao ng bagong pangalan na sa penang Paneya, meaning sustenance of the land of living one, dahil sa kanyang katapatan. At binigyan din siya ng Parao ng asawa mula sa pamilya ng mga tao dahil sa kanyang katapatan. At madali rin para kay Jose na makitulad o mamuhay na may katanyagan tulad sa mga Egyptian na mataas sa lipunan at kalimutan na lang ang pananampalataya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya po ito ginawa. Sa halip na napili sa tapat at matapat. So meron pong dahilan upang maniwala tayo sa mga katotohanan. Sapagkat pinatunayan po ito ayon sa kwento na pinanatili ni Jose ang kanyang pananampalataya at nasaksihan ito ng mahabang panahon. Sa mahabang panahon, buo niyang panunungkulan bilang gobernador ng Ehipto. Sa katunayan, ayon sa mga Jewish legend, hindi lamang napanatili ni Jose ang kanyang pananampalataya, kundi maging ang kanyang asawang si Asenat na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, from idolatry ay na-convert sa totoong pananampalataya at sumamba sa totoong Diyos ng Israel. Kaya huwag po natin isipin na ang ito ng buhay ni Jose ay susi lang para sa matagumpay ang ulat na bansa na Ehipto. Kundi ang katotohanan po dito, ito ay para ng Diyos, para sa kinabukasan ng bansang Israel, ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob. Naunawaan ni Jose at tanggap niya na ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tao ay hindi po nakadepende sa kasaganaan o kayamanan ng Ehipto. Nakadepende po ito sa lupang pangako sa Kanaan. Ang lupang pangako na sagana sa pulot at gatas na ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Kaya dito po nang malapit ng mamatay, si Jacob, ang kanyang huling habilin sa kanyang anak na si Jose, ay ilibing siya sa yungin ng Makpela sa lupay ng Kanaan, na kung saan dito po ilibing ang kanyang amang si Abraham. So sa buong buhay po ni Jose, at ang isang insidente, the single incident that he singled out ay ang kanyang huling habilin sa mga anak ng Israel. Joseph's instruction to the sons of Israel that they should bring his bones out of Egypt, and the prophecy that God will bring his people out. Kung maaaring isipin natin,
ayon sa kwento tungkol sa buhay ni Jose. Nagkasangkapan siya ng Israel ay ng Ehipto sa 7 taong tagutom. As we all know that there was a great famine in the land of Egypt for 7 years. Ngunit, ang naganap po ng mga pangyayari sa panahon yun ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos upang magligtas ng buhay at mapanatiling buhay ang napakaraming tao hanggang sa panahon. It is God's plan to preserve lives and to save His people. Ito po ang dakilang kabutihang sinasabi sa aklat po ng Henesis, kabanatang 45, talatang 5, at kabanatang 5 po, talatang 2. Ito po ay katuparan ng propesya na ang mga tao ng Diyos ay maninirahan sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ni Jose na naunang sinugo ng Diyos sa bansa nito. Alam niyo po, masama man ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya bilang alipin upang makarating sa Ehipto. Ngunit, mabuti po ang kahulugan para sa Diyos. Mabuti po ang kahulugan. God is sovereign. And it's God's sovereignty sa mga pangyayari. Alam niyo po ang tao, minsan, unbelievers ay nag-isip ng masama sa mga mananampalataya o believers. Ngunit, sa mga pagkakataon yan, ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Lord exercise great power. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang mamayani ang kanyang pamamaraan para sa kabutihan ng kanyang maraan. God meant all. And there is the expression from John Calvin. Napakaganda po yung expression ni John Calvin. So John Calvin expressed it this way. Whatever poisons Satan produces, God turns it into medicine for his death. What man designs or the devil designs for evil, God designs for something great. Ang pinto po ng buhay ni Jose at ang nakamamanghang kasalanan ng kanyang mga kapatid ay pamamaraan po ng Diyos. It was God's way of saving the tribes of Judah from extinction upang mapanatili ang lipi ng Huda, so that the Lion of Judah, sino siya? Jesus Christ, would be born and die and rise and reign over the peoples of the world. Ito po ay larawan ng pagpahiwatig ng mga kaganapan at paghihirap ng Panginoong Hesus upang makita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagpapakababa at paglilingkod para sa kanyang mga tao. Ito po ay kwento ng katuwiran. Story of the righteous one. Isang taong matuwid na naghirap upang magligtas ng buhay. And most important thing in this story, it is a prophecy about the coming of Jesus. Ang tutuusin po, maaring samantalin mo siya ang pagkakataon. Makapangyarihan na siya. Dahil nasa kanya na ang lahat ng kayaman. Nasa kanya na ang tagumpay. So maaaring masamantalin na. Ngunit, hindi niya po ito ginawa. Sa halip, nanatili siyang tapat at hindi po siya nakalimutan. Alam po, karamihan sa tao, kapag naging matagumpay na ang buhay, mayaman na, kilala na sa lipunan, mataas na ang katungkulan,
Nawawala na ang paningin at hangarin sa pamuwalang hanggan. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito, material man na bagay, kayamanan man, tagumpay man, at mga bagay na ginawa namin, mga achievements namin, darating ng isang araw, ang lahat ay lilipas. Mawawala. At hindi po ito, hindi itong kasalukuyang mundo ang ating permanenteng pamayanan. Hindi po ito ang pamayanan ng mga tao. Our citizenship belongs to the kingdom of God sa langit, sa piling ng Diyos, kasama si Jesus. So bilang pagtatapos ko, mahalagang tanong natin sa sarili. Bilang isang hamon, may nagawa na ba na kalulubos? Something that is permanent in eternity. Tanungin po natin. Sa kauli-ulihan po, ang dakilang tagumpay ni Yusuf ay hindi ang kanyang kahangahangang ginawa sa mundo. Hindi ang ituon ang sarili, ang kanyang isip, ang kanyang puso na sumunod, magpasakop at magtiwala lang sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kaya, sana po, sa pag-aaral natin ang kwento ng buhay ni Jose, ito po ay manatiling inspirasyon sa bawat isa sa atin. Sa akin, sa inyo. Tayo po'y maraming. O Diyos, maraming salamat.